Tuwing panahon ng Kwaresma, in demand ng mga gulay at seafood. Ang ilan sa mga recipe na pwedeng subukan mula sa mga isda at gulay sa Balitang Hatid ni Lay Alvis. Sa mga isda, galunggong lang ang tumaas ang presyo. Sa mga palengke sa Metro Manila, nasa 140 pesos ng isang kilo ng galunggong, 20 pesos ang iminahal mula noong nakarang linggo. Nagmura naman ang alumahan ng 40 pesos. Nananatili naman sa 140 pesos ang isang kilo ng bangus, 100 naman kada kilo ang tilapia. Sa gulay naman, walang nagmahal base sa monitoring ng Department of Agriculture. Nagmura pa nga ng bahagya ang sayote at talong. Karaniwang in demand ang seafood at gulay tuwing Lenten season. Sa panahong ito, iniiwasan ng mga Katoliko ang pagkain ng karne tuwing Biyernes, kabilang na kapag Biyernes Santo at Ash Wednesday. Pero kung gustong sumubok ng ibang seafood at vegetable recipe para maiba naman mula sa mga karaniwang ulam gaya ng pakbet, chapsuy, prito at sinigang na isda, kayang-kaya raw ito, sabi ni Chef Paul Piza. Ang vegetable and seafood kasi talagang known as healthy diet. Ang kagandahan ng seafood, mas madaling maluto kesa sa karne. Gaya nitong mussel o tahong steamer, igisa lang sa bawang, sibuyas, kamatis at luya. Lagyan ng paprika kung gustong medyo spicy. Konting simmer lang, luto na ang ating mussel steamer. Ilang minuto din lang ang preparasyon ng shrimp and veggie salad na ito. Prituhin ng bahagya ang hipon. Lagyan ng gustong seasoning gaya ng garlic powder at Italian seasoning. Pwede ring lagyan ng tofu. I-blanch ang carrots at string beans sa kumukulong tubig. Pagkatapos ay isama na mga ito sa pira-pirasong greens gaya ng lechugas at lagyan ng gusto ninyong dressing. Dapat sakto lang yung luto niya. Hindi rin siya overcook. Tapos pangit rin po siya pag undercook. Masarap at mukha pang mamahali ng lahat ng ito na nagkakahalaga lamang ng 150 hanggang 200 pesos ang ingredients. Kayang-kayang gawing masarap at may variation ang mga inihahain sa bahay. Kailangan lang daw ng planning at creativity sa pagluluto. Lay Alvis, GMA News.